Update kay Mr. Cash Loan Up, i-share ko sa inyo sa video na ito. So lahat ng gusto nyong malaman kay Mr. Cash ngayon is i-share ko sa inyo kasi naloka ako. Na overdue ako dito first time ko. Na ayaw ko talagang mangyari yon dahil alam naman natin, Mr. Cash is a legit online loan app under kay A-Generation Lending po no at licensed to operate siya, naka-register siya sa SEC website at matagal itong loan app na ito. Which is ito na nga, alakalakay ba dito no? Hindi lang 1 day overdue kundi 2 days. 2 days tayong na overdue dito. That is because na-notice ko na yung mga calls niya na hindi ko nasagot kasi ang dami mga number na tumatawag. Nakita ko na may text message about nga po sa overdue ko dito kay Mr. Cash. Naluka ako na sabi ko, oh my gosh, ba't ako na overdue dito? Wala na nga, don't worry. Sa video na ito guys, i-share ko sa inyo na kahit pala tayo ay overdue dito kay Mr. Cash, based sa experience ko, makakautang pa din. Ito yung nagiging buong proseso ko at i-share ko rin sa inyo yung interest rate after ko masettle lahat yung aking payments dito at kung paano ko siya minanage. And of course, i-share ko din sa inyo na if ever gusto po nating mangutang ulit dito, meron siyang another offer na hindi ko alam kung magugustuhan natin or hindi. Pero yes, guaranteed makakautang pa din. Based sa experience ko to ha, ito na ngayon nangyari no. So na-overdue ako dito at itong 1,087 pesos na ito ay kailangan ko siyang bayaran. So binayaran ko siya right away. At meron na nga akong penalty fee na 19 pesos lang naman. Buti maliit lang siya. At late payment fee na 9 pesos point 50. So ang babayaran ko na is 2,140 for this installment term nga po, no? So, kahit paano, kunti lang naman yung dinagdag niya na penalty fees or late payment fee. Well, kung makikita niyo dito yung aking installment plan po, sa first repayment ko, overdue agad-agad. And then dito sa third, kung mapapansin nyo, nawi-wave lang yung 100 pesos kapag daw nag-repay ako on time. Since hindi ako nag-repay on time, don't worry, i-share ko sa inyo kung ano yung possible na mangyayari, kung mababayaran ba natin yan or hindi. Anyways, bayaran muna natin yung aking overdue payment dito. At nagbayad lang po ako dito through GCash QR para mabilis ano. Well, after ko pumasatal yung payment ko po dito, so nag-congrats na sila sa akin na nabayaran ko na daw yung aking utang dito. And then, tiningnan ko kaagad. So, nakalagay na po dito, fully paid. And then, yung next repayment ko na, every 15 days po kasi yung payment ko dito. And then, sa second repayment ko, guys, binayaran ko na siya before my due date. Sinettle ko na siya para malaman ko, no, kung mawawave ba natin yung third repayment kasi hindi na nga ako on time magbayad. Yun kasi yung pinaka-condition. Sayang din naman yung 100 pesos, diba? So anyways, nung binayaran ko yung second repayment ko through GCash QR payment pa din po, so bumalik ako agad sa aking account at tinitingnan ko kung nandyan pa rin ba si third installment ko. Hindi ako nag-e-expect na mawi-wave to. But to my surprise, after ko pong nasettle yung aking second repayment, nawi-wave pa din pala yung third installment ko, which is 100 pesos yun, diba? Yes guys, nawi-wave pa din kahit nagka-overdue ako dito. So waveable pa din siya kasi dito nung na-open ko na or nasettle ko na yung aking payments dito, so meron silang offers sa akin na 3,500 pesos. Kasi the last time na nag-loan ako sa kanila, yung offer nila sa akin is 2,000 pesos lang. Ngayon, nag-increase siya ha. So in fairness naman kay Mr. Cash Loan Up, kahit ako ay may bad payment history dito or na-overdue ako dito, guaranteed pa din na mag-o-offer sila sa atin. Like this one, ang offer nila sa akin is 3,500. So ngayon, kinlik ko tong apply now para makita ko kung pwede pa ba akong umutang dito. And yes, it is. After ko pong maklik yung apply now button, guys, no, I need to confirm my application info lang. So anyways, ito lang po yung kailangan nila para makapag-apply po tayo ulit. Yung ating ID information, i-review po natin kung tama po yan. Yung ating personal information, work information, and yung ating bank account details, reference person. So kung meron tayong i-add or i-edit or babaguhin, so we can do that here then. So anyways, no, kung gusto niyo yung full application and how to apply Mr. Cash Loan App. So, yan po yung full process po ng application ko. Well, anyways, ilalagay ko na lang sa description box yung link niya para if ever na bet nyo na mag-apply, at least may masundan kayo or hindi na kayo mahirapan maghanap. Well, anyways, dahil okay naman po yung aking information po dito, no? Click ko lang natin yung save and continue sa baba and then dito po nakalagay nga po na hanggang up to 3,500 pesos po, kaya po nila ipautang sa akin. So, kinlik ko tong next. And then dito po, ang installment plan nila sa akin is up to 181 days to
to pay. And then dito guys, no, nakita ko na yung aking loan details. So, confirm, makakautang pa din, ano. But, kung mapapansin nyo, at alam ko na notice nyo na ito, guys, for the second time, tumaas yung kanilang service fee sa akin. Kasi before po, ang service fee po nila sa atin is standard yun ha, 9%. Yun po ay binabawas na sa ating loan amount. Kaya 13% of my loan amount na 3,500 is 455 pesos. Ibabawas yun sa 3,500. Kaya ang marireceive ko na lang is 3,045 pesos. So, okay ba kayo doon? At ang babayaran ko po no is 4,285.75. That is because guys, ina-add na po dyan yung aking daily interest rate na umabot siya ng 960.75. Well guys, ito nga pala yung installment plan po sa akin. Ang good thing po na nagbago po dito kay Mr. Cash is the installment plan po nila. Dati kasi no, medyo short term lang talaga sila dati. So ngayon, nag-offer na po sila ng every 15 days of payment or twice a month yung payment natin dito. So before kasi, naranasan ko kay Mr. Cash yung 18 days payment niya, then one time lang siya, and then susunod doon 30 days payment, then one time lang siya. Yung may mga ganun po si Mr. Cash. So ngayon guys, no, after 4 installment term po yung offer niya sa akin, then every 15 days po yung aking repayment dito. So itong interest rate po nila na nakalagay dito na daily interest rate worth 960.75 pesos. Yan na po yung kabuuang interest ko sa buong 4 installment term ko. Pero guys, lumalabas po na 1.5 month lang po akong magbabayad dito. Kasi yung 4th installment plan ko is for sure mawi-waive yan kapag on time ako nagbayad. Kahit nga ako overdue nagbayad, na waive pa rin eh. So lumalabas po 1.5 month akong magbabayad dito na may interest rate ako worth 960.75 pesos. So lumalabas yun no, na 27.45% of my whole loan amount. Yun po yung interest rate nila sa akin for 1.5 month or 45 days of payment. So okay ba kayo doon? So i-add ko sa interest rate ha, yung 13% na service fee para makuha natin yung pinaka-effective interest rate niya. Lumalabas po na 40.45% yung pinaka-effective interest rate niya for the whole 45 days to pay. Mabigat! Bumibigat siya guys. No guaranteed na makakautang tayo dito based sa experience ko. Nakakautang naman talaga. Based dito ha, kung ano yung pinakita po nila sa atin na loan summary or loan details, transparent naman po sila dito. Yes, okay, makakautang naman, and then kahit papaano hindi siya 7 days to pay, and then kahit papaano, kahit tayo ina-overdue dito, hindi siya mahigpit. Kaya lang, hindi siya maganda in the long run. Kasi nga, 'di ba, dapat repeat borrower na tayo dito. Dapat man lang bumabawas or binawasan man lang yung ating mga interest or yung ating service fee. Well, wala naman akong magagawa kung gusto niyo pa ring mag-loan dito. Pero at least may idea na kayo for the second time na kung gusto niyo mag-repeat borrower dito. And anyways, no, ito na nga. Hindi ko lang din nakalain regarding to sa customer service po ni Mr. Cash. Kaya ko kasi napansin na nagka-overdue ako dito kasi sabi niya sa akin dito, ikaw ay VIP customer dito sa company namin. At pinakitaan niyo kami na hindi niyo matutupad. Yun ang sinasabi niya. Hindi ko daw matutupad o maisa sa ayos ang inyong pagbabayad sa obligasyon ninyo dito sa aming kumpanya. Parang nag-judge na agad talaga siya sa akin na hindi ko na talaga babayaran. Sa huling pagkakataon na ito na kapag hindi niyo na isa sa ayos ang inyong balanse dito sa aming kumpanya bago mag 11 AM, posibleng ma-endorse daw sa CIC at posibleng maka-apekto daw ito sa pag-apply ko sa mga online lending companies or financial companies. And then yun nga, dahil hindi nga ako nagre-reply, once again, head office pa din po ito ng Mr. Cash. Until now, wala pa daw po akong settlement. Posibleng mapapasa na daw sa higher department ito sa risk collection daw nila pag hindi pa din ako nakapag-settle. Parang pinapanakot nila sa akin is i-report ako sa CIC, mababan ako, mabablock ako, so ganun sila. So okay lang naman sa akin yon kasi kasalanan ko naman na overdue nga po ako. Pero eto ha, last year na nakapangutang din kasi ako kay Mr. Cash before, makulit sila. Lalo na kapag nasagot mo yung calls, makulit talaga sila. Bibigyan ka pa nila ng time na ganitong oras, ganitong mo dapat babayaran kasi wala na kaming office mamaya. Pero maya-maya naman, tumatawag talaga sila kahit nagsabi ka na yes po, babayaran ko. Kahit na nakabayad ka na tatawag pa din sila. Parang di sila na-inform, di sila nag-usap-usap. Yun lang naman yung experience ko kay Mr. Cash. Hindi ko alam kung ano yung experience nyo kay Mr. Cash ha, pero hindi ko nagugustuhan yun. Hindi ko nire-recommend na yes, okay lang ma-overdue dito. No, hindi ko yun i-recommend guys. Possible baka ma-tsempohan kayo, hindi na nga kayo ma-offeran or baka nga ma-report nga kayo, hindi kasi natin alam eh. Gawin nyo pa rin po yung tama. Magbayad pa rin po kayo on time, maging responsible pa rin po kayo sa inyong mga due date. Huwag nyo akong gayahin. Well, anyways, let me know your thought or your opinion, no, sa mga naka-experience yan kay Mr. Cash loan. Paki-comment down below. Chika nyo naman sa akin para aware din po yung nating viewers. So, yun lamang po, no. I hope may natutunan kayo sa video. I hope nakatulong tong video sa inyo. Kung nagustuhan yung video, please don't forget to like, share, and subscribe. At i-click nyo yung bell button para lahat ng videos ko is updated and notified po kayo. So, yun lamang
lamang po. Thank you for watching this video. See you in my next video. Bye!